Last but not least, Sag. This is a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sag? Kamusta? Galit pa rin ba lagi ang ating mga Sag? Very impulsive pa rin ba? Let's see kung anong energy ng ating mga Sag. This is a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Kolektahin natin ang collective energy. Okay? Collective energy ng mga Sag. Collective energy ng mga Sag. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of November. Saggy, please. Alright. Let's see kung ano meron para sa mga Sag. Let's see ang mga optimistic, na aggressive. Let's see the flighty people, Sag. Sabi ko na nga ba eh. You're trying to move forward, the half horse. Ano na naman ang journey, saan papunta? Hindi mapakali. Nagkaroon ng mga plano, okay? Pinag-isipan mong mabuti to. Sabi mo, you really have to detach, move forward, because it feels like yung sitwasyon na to, you feel so defeated at wala ng panalo. Okay? Inalat. Nakalimutan mo ata ang pampaswerte. Alright, sabi mo pagod ka nang mag-overthink, patuloy ang betrayal, backstabbing energy sa relationship na to, false promises and dishonest energy. At ang sabi ng feminine, it feels like napapagod na siyang magmahal. Dear Ate Charo. Ano na, Sag? Kailan matatapos ang Dear Ate Charo moments natin, ha? Akala ko pa naman last time, last 2 readings, okay na. Mukhang sumisilip na naman si Ate Charo dito. There's like a third energy here. Hindi naman laging third party to. It could be kaibigan, kamag-anak, nanay, biyanan, kung sino man tong pakailamera na nakakasira ng relasyon. Huwag mo kong materi-teri. Ganun, Sag. So, maraming trust issues sa relationship na to. Maraming nangingiila, maraming chismosa, pero wala namang ambag sa pambayad ng Meralco. So, someone is not ready to commit and nagdadala to ng overthinking sa relationship na to. But I feel may good intention na magbago na ayusin to. Pero ito yung lagi kong sinasabi most of the time at talagang sabihin natin 90% of the time. Kumbaga kung parang safeguard, 99.99. Okay? Hindi kasi pwedeng maganda lang intention. Dapat may kasamang action. Dapat action man sa ikakabuti ng barangay. Ganun. Okay. Someone feels confident na walang aalis. Magtiis kayo sa relasyon na yan. Someone feels na kahit hindi siya magbago, nandyan lang naman si feminine, papatawarin naman siya, okay. Naging atras-abante ang energy ng masculine pagdating sa mga pangako, mga magagandang bagay na sinabi niya na gagawin niya. Naging ghost project, masculine ano to. And the masculine feels like walang kailangan baguhin sa kanya. Perfect! Perfect si masculine. Okay, kidding aside. Sabi ni masculine, feminine, bakit mo siya kailangan baguhin? Okay na siya, pogi na siya, wag mo na, walang kailangan baguhin, okay? Tanggapin mo si masculine as he is because wala namang perfect daw, okay? But I feel, sa perspective ni feminine, hindi ako naghahanap ng perfect masculine. Ang sinasabi ko lang, your actions are hurting me. Your actions, masculine, are hurting the feelings and the relationship. Okay? Napakasimple. Pero sabi ni masculine, wag mo kong baguhin, feminine. Ganun. You try to stop the collapse of this relationship but it feels like ang daming pagtatalo, misunderstanding ngayon. Parang isang sinulid na lang ang kumakapit. Pag napigtal na to, wala na. Putol na ang tulay. Someone feels so sad because someone is not like, hindi ginagawa yung mga pangako and mga bagay na dapat makakaayos sa relationship. Okay? Do love niyo yung isa't isa. Sobra-sobra din yung pasensya nyo sa isa't isa. But parang may mga bagay talaga na parang nagka-clash kayo, na nahihirapan kayo to
to meet each other halfway na parang hindi, non-negotiable, hindi ako magbabago. Bahala ka, feminine. Sabi naman ni feminine, ang simple, bakit kailangan hindi magbago? Napaka-egoistic ng masculine na to, ganun. So, mental clarity and stronger connection with your intuition. Amethyst, the purple crystal. If you want stronger connection with the divine, amethyst. Harmony sa relationship, to heal your heart chakra, to balance your heart chakra, to heal emotional wounds, the pink crystal. Madagascar rose quartz. Okay? Protection, grounding, and anti-evil eye, the protection crystal. Madagascar black tourmaline. Lahat ng crystals natin, cleansed and blessed by the enlightened guide. Authentic ang ating mga crystals. Okay? So, hi. There's a masculine here na sabi niya, binigay niya ang lahat. Okay? But sabi ni feminine, hindi masculine. Marami kang pagkukulang, marami kang false promises. Sabi ni masculine, what more are you asking, feminine? So I feel nagkakaroon ng like clash pagdating sa standards and expectations sa relationship. Because both of you are saying you're giving enough, you're giving your best. But someone feels discontented at parang giving more, okay? So, hindi kayo nagkakaintindihan sa relationship na to. At hindi nyo na-value kung ano yung binibigay nyong pagmamahal sa isa't isa. Recent past. Dear Ate Char, nagsimula po ako mag-heal sa relationship na to dahil paulit-ulit po akong nasaktan hanggang ako po ay nag-detach. So, there's a prayer and manifestations here. Sabi ng feminine, gusto lang niyang maging honest, no? Na parang, masculine, wag mo na akong paikot-ikutin. It's just a yes or no. Kaya mo bang gawin o hindi? Pag hindi, prangkahin mo ako. Aayusin mo ba to or not? Pag hindi, lalayas na ako. Mag-i-empake na ako. Goodbye, masculine. Ganun. Sabi naman ng masculine, ano ba bang totoo? Sinabi ko sa'yo lahat. Honest naman ako. But sabi ng masculine, binibigay ko yung best. Sana naman, feminine, ma-appreciate mo. Ganun. And because of that, pareho kayong sumasakit ang ulo. Okay. Yan tayo eh. So, sabi ng ating mga Sag, napapagod na ako. Lord, gusto ko nang mag-walk away. Ayaw ko na. Sobra ako nasasaktan ng masculine. Hindi niya like ino-honor yung relationship na to. Hindi niya kino-consider ang feelings ko, sabi ni feminine. Walang pagbabago with the death card in reverse. Okay. But sabi ni masculine, di umano. Dito naman tayo, chismis tayo sa kabila. Sabi ni masculine, ginagawa niya ang lahat. Tinimbang ka ngunit kulang. Sabi ni masculine, kahit unang ibigay niya, magbigay siya ng meron, magbigay siya ng wala, lagi na lang daw galit ang feminine. Kaya gawin niya yung tama, kaya wala siyang gawin, galit pa rin, hindi pa rin na-appreciate. So, wala na lang siyang gawin, di ba? At least deserve niya yung galit. Yan tayo eh. So, merong mga doubts here, sabi ng ating mga Sag, kung hanggang saan pa ba ang pasensya sa relasyon na to. Na out of stock na ang pasensya biscuit sa kakakain ng feminine. Okay? Pangpaboost ng pasensya. Until the end of first quarter, it feels like hindi agad maaayos ang sitwasyon na to. And the situation would feel heavy. Marami pa rin dishonest energy, sumbatan, may mga trust issues. But I feel dahil nagkakainisan, inis na inis kayo sa mukha ng bawat isa, magfo-focus na lang kayo sa kaperahan, kabuhayan, or baka pag-usapan nyo na lang, like, kung nagsasama sa bahay, ano yung bills, kailan babayaran. Hindi ko naman nakikitang maghihiwalay kayo. Ano to, nag-iinisan kayo? Mag-iinisan kayo till death do us part? Until inis do us part? Wala akong nakikitang ending ng relationship, away bate, away bate. Yung iba sa inyo nag-e-empake, bukas makalawa, bumabalik naman. Nag-aaway, bukas makalawa, kayo na uli. Nagsusumbatan kayo sa wall, maya-maya, love nyo na uli yung isa't isa. You're the best thing that ever happened in my life na ulit, ang post. May hinihintay ka na malaking pera, but it feels like baka magkaroon ng delays. Ingat din sa malaking gastos. May nakikita akong travel na baka wag na muna kasi you might consider like budget. Okay? Love nyo yung bawat isa, but napakaraming trust issues, maraming lies and deceptive energy. And it feels like kung may malaman, someone would feel like buti nga alam mo.
blessing in disguise, okay? Ayusin ang relationship, wala akong nakikitang hiwalay. So, it's better for you na ayusin to kaysa naman araw-araw hanggang dulo ng buhay mo, nagkakapi ka pa lang, sira na yung araw mo, okay? And that will be the Sagittarius reading for the month of November. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Sa!